yan. So, eto sir, ipakita ko lang din sa inyo sir yung ating mga packages, mga products, and then yung process po natin kung paano maging franchisee, and then paano po tayo makakabawi dun sa ating talagang pinuhunan po dito sa ating Ongpin Express. Ah, Okay? So, ayan. So, may nakikita naman kayong slide sir, tama po ba? oo, meron. Meron naman. Ayan. So, syempre po ang ating brand story is the owner po is si Sir Walter Uzi Buenavista and together his wife po na si Miss Patricia Buenavista. Actually po, ang ating mga owners is very passionate din po pagdating sa ganitong atag dito brand. Kasi po, ang unang brand talaga natin is yung shawarma shack kung familiar po kayo. Tama Okey. po. So, yes po. So, iisa lang po ang owner ng shawarma tsaka ng Ongpin Express. Okay? And then, syempre po, ang ating story din dito, sir, yung dati po kasi na nagkaroon ng trending pagdating din sa Siopaw, di ba po sa Binondo. So, na-inspire po ang ating mga owner na mag-create din po ng ating sariling brand po. Kaya po nag-came up po tayo ng Ongpin Express. Mhm. So, ipakita ko lang din sa inyo, sir, yung ating video clip. Ayan, kung ano po yung pinakaunang store din natin sa Mhm. Ongpin Express po. Ayan. So, syempre ang ating unique selling proposition dito, sir, lahat po ng products natin ay naka-crispy fried format po Mhm. tayo. Okay? And then, ang target market po natin is lahat po ng mahilig talaga sa food, ayan, sa mga young professionals po, tsaka yung mahilig din po sa mga fried foods and bold flavor. Siyempre, yung ating brand, nag-a-appeal po ito sa mga tao na gusto po ay yung quick, convenient at convenient snack tsaka meal po nila. Okay, and then, ito po yung ating mga products, sir. Mhm. So, i-share ko lang din po sa inyo. Yung unang video, ito po yung fried siopaw. Then, yung pangalawa po ay fried xiaolongbao po. Mhm.
next po yung fried hakaw tsaka fried wonton po natin. Okay. Ayan. So, nagutom ba kayo, sir? Okay. So, ayan sir, yung ating mga products po. Si fried hakaw po ay kaka-lunch lang din naman po. So, bagong product po natin yan. Okay. And then, ang pinagkaiba lang niya po sa xiaolongbao is itong hakaw natin is meron siyang hipon sa loob. Okay. Kung makikita naman natin, sir. Ayan. So, ito po yung ating mga prices po. Pagdating sa ating mga customer, yung hakaw po natin, 150 pesos. Mhm. And then, if with rice po siya, 175. Okay. And then, yung wonton naman po ay 95 pesos. With rice na po ito. If bibili po yung customer ng dalawang siopaw, sorry, 75 pesos po. Kung a la carte naman po siya, 45 pesos lang, sir. Okay? And then, yung xiaolongbao with rice, 125 pesos. And then, xiaolongbao lang po na a la carte, 99 pesos po. Mhm. Okay, so, syempre, we have 3 flavors po ng siopaw. We have the chicken, pork asada, and then the beef asada po. Mhm. Okay. Ayan. So, syempre, ano po ba ang ingredients na meron po sa ating pork asado? So, yung sa pork asado natin, meron siyang savory blend of spices and sauces po. And then the chicken fried siopaw, we have the savory chicken filling and seasoned with aromatic wansoy or the cilantro. Yung beef fried siopaw, so meron siyang beef and then mixed with kuchay and the flavorful Chinese chive. Mhm. Yung xiaolongbao natin, meron siyang ground meat and then aromatic herbs and the spices. Yung wonton, so meron siyang seasoned ground meat po tsaka vegetables naman, sir. Mhm. Ayan. So, ano po ba yung mga highlights of the stores natin na na-open na? So, we have the Ever Gotesco Commonwealth, ayan sa Quezon City. Okay. Meron din po sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Meron din siya sa second floor food court sa Walter Mart. Ayan. And then sa SM North Food Court. Ayan. Sa Robinsons Metro East. Ayan. Sa Pasig City. And then Victory Pasay Mall sa Pasay City po. And then sa Riverbank Marikina. Meron din sa Robinsons Manila Pedro Hill sa Mhm. Ermita. Then sa R Square po sa Taft Avenue Malate. And then sa Victory Mall Tanawan Batangas. Mhm. SM City Bataan at saka SM City Clark sa Mabalacat City po, Mhm. Pampanga. So, meron din tayong kakabukas lang, sir, sa Sorsogon naman po. Okay. So, ayan siya. Yes. Ayan. So, hindi ko lang nailagay dito sa slide. So, saan kayo, sir, nakatikim ng aming products po? Sa Walter Or Mart. sa Walter Mart. Mhm. Okay. So, yan, sir. So, ayun. So, syempre po, ang ating mga franchise packages, unang-una po ay we have the cart. So, minimum of 4 square meter to, sir. Mhm. And then, nag-i-start po siya ng 680,000 pero wala pa itong VAT. Mhm. Okay. And then, syempre, ang inclusions niya po ay all-in package na po. So, meron siyang kasamang franchise fee na good for 3 years, pero renewable naman siya. Mhm. Tapos, kasama na po yung construction ng car, tsaka signage fabrication. Mhm. Then, training and setup assistance, so included na rin po. Initial food and packaging inventory na good for 7 days upon opening.
standard na equipment, tools and utensils included na rin, uniform and other store supplies po. So, included na rin po dyan. Okay. Tapos, kung mall-based naman po siya, so we need po ng electrical provision at least 40 amperes. Okay. Okay, pero kung ito po ay sa Food World Express, so ask niyo na lang din po si Isetan kung ilan po yung electrical provision na binibigay po sa inyo. Okay. Kasi po ang standard natin sir 40 amperes. Okay. Kasi po lahat ng equipment natin more on electric, di ba Okay. po? Okay. Ayan. Okay, so mas maganda mahingi niyo din po yung electrical load po sa kanila. Okay. Okay? And then yung kiosk, so minimum of 4 square meter po ito. So same lang din po na inclusion and the package price. Ang pinagkaiba lang po, itong kiosk ay makikita sa gitna ng mall. Okay? Okay. And then ito yung inline or the stall. So minimum of 8 square meter. Pero sa tingin mo sir, yung binigay sa inyong space, ilang square meter po kaya ito? 4 square meters lang yung binigay sa amin. 4 square meter. So mga possible ay ganito po ang itsura, no? Yeah. Pero kung sakali sir, since may sariling space na siya, yung ano po ba niya ay talagang meron na ding standard din po yung pinakababa niya. Oo. Tama po, parang meron na siyang sariling pwesto. Oo, meron siya. Tapos i-dress up na lang. Oo, ayun gano'n. I-dress up na lang natin Okay. siya ng branding ng Ongpin Express. Tapos hindi siya pwedeng palitan yung pinakababa. Tama po ba sir? Oo, hindi. Buo na siya, eh. Parang may square slots na siya dun, eh. Ilalagay na lang Sige natin sir. dun yung mga ano natin. Opo, yung equipments, tsaka ibang Oo, signage, i-layout na ganyan. lang para Le-layout na lang din. magkasya. Sige sir, baka pwedeng mahingi din kami ng guidelines ng mall Okay. para namin, masundan din po kung ano yung gusto nilang setup dun sa inyong pinaka-location. Ayan, tapos ayan din po yung electrical provision po. Okay, so kailangan din po 40 amperes pero if mas mababa sir, halimbawa like less than siya, ang problem kasi 'pag mas mababa yung binigay sa inyo, ang ibibigay po ay yung downgrade na lang yung equipment. Pero same naman ang standard, yung amperes lang po or yung watts yung bababaan diyan, eh. Pero kung mare-request mo sir na 40 amperes kung puwede, mas okay na naka-standard Ano bang talaga tayo. equipment yung sinasaksak natin doon? Meron tayong electrical griddle, Okay. ayan. Meron din tayong sir, yung warmer, ayan, steaming cabinet, ayan, deep fryer, Okay. ayan. So, rice cooker, sir, kailangan din natin yung chest type freezer or ayan, yung combi, 'di ba? So, kailangan din natin nun, sir, doon. Sige. Tapos kung nire-require nila ng range food or hindi po, so depende rin kasi sa guidelines po nila. Okay. Kailangan matanong niyo din po sila, sir. Okay? Ayan. So, next, ayan. So, syempre po tayo po ay, 'di ba nakita niyo, sir, meron tayong franchise fee na included sa package. Okay. So, syempre 'pag franchise fee, ito po yung binabayad natin para gamitin niya po yung brand ni Ongpin. So, itong 100,800 dun sa package po natin, included na rin naman po dun, sir. Okay. Ayan siya. So, next, ano po ba yung steps natin para maka-avail tayo or maging partner po namin kayo sa Ongpin? Unang-una, sir, yun nga po, we need po nung letter of intent na pinapa-send po namin sa inyo din, sir. Okay, para may proper documentation din po tayo. Then, step 2, business opportunity meeting. Ito na po yung ginagawa natin today. Step 3, site approval. So, once naman po ay okay na kayo sa location, ipapa-approve namin ito, sir. Then, makaka-receive kayo ng notice of approval from us through email. And then, once okay na po ay isasend din namin yung mga kailangan naming requirements po
Mhm. Okay. Then once completed na yung requirements, kailangan din po natin na makapunta kayo sa office, or we highly encourage po talaga na dito po tayo magkaroon ng grant meeting, and then yung contract signing, ayan. Then initial payment po natin. Mm. Okay, tapos i-discuss din kasi namin diyan, sir, yung orientation natin, kung paano po kayo makakapag-start or makakapag-open, and then hanggang sa makapag-operational na rin po kayo. Then yung quotation po i-discuss din po sa ating grant meeting. Okay? Mm. Then step 5. So once sir, tapos na yung ating contract signing, syempre magkakaroon din po tayo ng group chat para po pag may mga concern kayo during opening ay doon niyo po kami ma-message agad-agad at ma-assist po namin kayo. Mhm. Tapos i-se-send na rin po namin sa inyo, sir, yung request natin para magawa yung store perspective sa marketing. Okay, so pagkompleto na yung ating requirements. So yun yung mall guidelines po nila. Okay? Then after po nun, pag nagawa na po ng ating marketing, isa-send po namin sa inyo yung store perspective. Tapos isa-send nyo din po ito sa pinaka-mall admin. Mm. Kapag okay naman sa kanila, sir, so inform nyo po kami Mm. para at least ma-proceed na sa A3. Pero kung may comments or revision po sila, so advise nyo din po kami kung ano yung comments and revision nila dun sa store perspective. Tapos kapag wala naman silang comments, ayan, so ipo-proceed na natin into A3 drawings. Mhm. Okay, yung pinakaplano. So doon natin makikita yung pinaka-dimensions po ng bawat anggulo ng store. Okey. Okay? And then, ayun, sir, after po nun, kapag wala ng problema sa mall admin, saka po tayo magko-continue sa construction. So, syempre, bago tayo mag-construct ng store, kailangan din po ay fully paid na po tayo. Oo. Okay, so since ito po ay tawag dito, nagko-construct tayo, so pwede na rin po kayong mag-hire ng inyong mga crew. Mm. Okay, so kapag meron na po kayong na-hire na crew, so i-endorse natin sa training para po ma-fully equipped na sila bago tayo makapag-opening po. And then step 7, so pag okay na po ang ating construction, so mag-schedule po kami ng punch list, sir, di ba? So yung punch list naman to, sir, ay talagang dito natin chine-check yung ating store. So pupunta po yung aming tao diyan para ma-check yung store kung wala namang problema sa construction, kung naka-align po ba yung construction natin dun sa A3 drawings, di Mhm. ba po? Tapos kung okay po yung mga outlet, yung sink, ayan, yung mga electrical, ayan. So, kung wala namang problema, so iche-check po natin 'yan. So, pag pasado na siya, sir, saka po namin i-ingress yung mga equipments at saka yung mga initial stocks po natin. Mm. Okay. So, then afterwards po, saka na po tayo makakapag-opening day. Tama, Okay. tama. Then after po nun, siyempre, after ng opening niyo, hindi naman po natatapos yung aming assistance. So we have naman po ng group chat just in case po na mayroon kayong assistance sa operation ng store niyo po. Mm. Okay? Next, yung pre-opening po natin na requirements. Ito yung kailangan natin, sir, bago tayo mag-grant meeting. So kailangan namin, sir, ay 2 valid IDs. Ayan. So tayo po ay ano, sir, no, retired OFW, Oo, tama po? tama. Or yes. Ayan. So kailangan namin, sir, ng 3 months financial bank statement po. Okey. Ayan. And then the TTI. Ayan. So needed po namin 'yan. Tsaka NBI po. Okay? Okey. So, siyempre po, yung business permit, BIR, tsaka other LGU requirements, kahit to follow na lang to, sir. Kasi Okey. ito yung matagal ma-release din talaga. Okey. Then, yung lesser requirements po natin. So, siyempre po, kayo na po ang nakikipag-usap sa mall. So, ito yung needed yung i-prepare lang din, sir. Okey, Okay? okey. And then yung work permit, so ito po yun. Kailangan din namin ng assistance from you, sir, Mhm. about sa mga permit kapag magpapapunta na kami ng gagawa dyan. Tapos, tsaka yung permit din po pag mag-i-ingress na ng mga equipment, tsaka magsusupport din po ng grand opening po. Okay? Okey. And then, promotions and advertisements.
So, siyempre po, bago tayo makapag-open, kung kailangan niyo po ng design, so puwede din kayong mag-request sa amin. Halimbawa, gusto niyo magpagawa ng flyers. So, siyempre po, yung marketing po, siya yung gagawa ng design. Mm. Tapos ipapadala po namin sa inyo yung, design through email, ta's kayo na lang po magpapa-print diyan sa area niyo. Okey. Okay, and then banner, ayan, tarpaulin kung gusto niyo ding magpagawa ng design. So, si marketing po natin ang gagawa naman yan since may standard naman tayong mga design, sir. Okey. Okay? And then menu, ayan. So, ipapakita din namin sa inyo yung mga standard price ng menu tapos, kayo din po magde-decide din po kung ano yung gusto niyo din dun sa inyong menu. Mm. Okay, and then video loop, ayan kung gusto niyo mag-request ng mga video tsaka mga ipo-post sa social media niyo, so Mm. puwede rin po kayo maka-request. So we highly encourage sir na makagawa po kayo ng page niyo para sa store niyo diyan sa Isetan. Okey. Okay, kasi po marami tayong franchisee, 'di ba sir, tsaka marami tayong mga store. So mas maganda po meron po kayong sariling page para makilala din yung store niyo diyan sa area niyo. Okey. Okay. And then hiring of personnel. So we suggest sir na 2 to 3 customer experience associates or SEA. So yun yung tawag natin sa crew. So siyempre po bakit 2 yung kailangan niyo diyan na crew kasi po para magkaroon kayo ng buffer. So just in case na magka-emergency yung isa, meron pa ring magbabantay ng store, sir. Sige. And then kung sakali na more than 8 hours po yung opening and closing po ng mall, 'di ba, yung Food World Express, mas maganda sir meron kayong isa pang, crew para may katulong po yung inyong, isa pang crew at hindi mahirapan, Mm. okay. And then opening of a new Gmail account, so siyempre po we suggest din sir na, makagawa kayo ng bagong Gmail account para sa store niyo po na dito sa Isitan, Mm. okay. Mm. Then next po, grand opening. So, siyempre ito yung itsura ng grand opening natin, sir. Usually may pa-balloon pillar po tayo, Okey. okay. So, siyempre po sa part niyo po, kayo po ang bibili ng balloon pillars, okay. Mm. Diyan and then para ma-reimburse lang siya, sir, i-send niyo lang po sa amin yung resibo, yung official receipt, and then yung picture ng grand opening para ma-process namin yung reimbursement, okay. So, Sige. yung reimburse amount naman yan credited naman po siya through stocks. Tapos yung Dragon and Lion Dance since po ay, mala-Chinese yung mga produkto natin, sir, 'di ba Mm. po? So, may ganyan din tayong, mga shows, 'di ba, pagdating sa opening niyo. So, Mm. included na rin naman siya dun sa package po natin, Okey. okay. And then, 50 pesos na Ongpin t-shirt, so kasama din ito sa package. So, magiging freebies mo ito, sir, during grand opening. So, halimbawa po ay, meron kayong first 50 customer na naka-avail ng, worth 250 na products, so puwede niyong bigyan yan ng libreng t-shirt po, Mm. okey. Ayan, so puwede rin kayong mag-request ng design para sa ganyan. Tapos, master crew, so included po ito sa ating package. So magpapapunta din po kami ng master crew diyan para mag-guide po yung mga bagong crew niyo during grand opening, okey. Okey. So, good for 5 days po yun, sir. So kasama na rin po yun sa package natin. And the next, ano po ba yung mga schedule of payment natin? So, siyempre sa part po na ito kung cart or kiosk siya, okey. So, ang first payment po natin yun yung 100,800 po, Okey. okey, included na po yung VAT. And then yung second payment po niya ay 5 days after initial payment. Kasi po sa grant meeting merong ibibigay po sa inyo si accounting, yung quotation natin. Oo. Okay. So, yun yung ibibigay niya sa inyo. So, siyempre, we suggest po na mabayaran niyo muna siya. Then, after po nun, magpapadala po si accounting ng second quotation. So, once na po nagawa na yung A3 plan, okay, yung pinaka-drawing. So, ang second quotation naman po ay yun yung about sa construction na. Okay. So, siyempre, ang full payment po niya 10 days after the second payment po. Okey. Okay. Mm. So, depende rin po kasi lalo na nakita po namin na iba yung itsura nung, pinaka-location, 'di ba? So, makikita niyo naman po dun sa second quotation kung ano po yung,
quotation ng accredited contractor natin. Sige. Okay, opo. Ayan, next. And then yung inline or the stall. So, kung buong inline naman siya or the stall, so ang first payment natin, same lang din po, 100,800. And then yung second payment, ayan, ay 10 days after the initial payment po. Okay, or either 5 days. So, si accounting naman po yung mag-aano sa inyo, sir, mangongolect ng payment po. And then yung full payment, ayan po, ay 35 days after the second payment po. Sige. Okay? So, mas maganda po ay fully paid na tayo bago yung construction. So, baka matanong nyo, sir, ano po yung timeline natin bago tayo makapag-open, di ba po? Usually, sir, kung cart or kiosk lang, kasi ito maliit lang yung 4 square meter lang. So, after a month, makakapag-open na po tayo. Pero yung inline or stall, kasi ito yung malaki, di ba, na space. After 2 months, makakapag-open po tayo. Okay. Okay po? Ayan. So, syempre, baka matanong niyo din po kami, Sir Jovert, ma'am, ano po, kung nakapag-avail na po ako, ano po yung mga kailangan kong i-prepare pagdating sa mga operational expenses? Di ba? So, itong ipapakita ko po sa inyo, sir, ay ano lang po, projected lang na return of investment natin, sir. Pero ito ay average lang. So, disclaimer ko lang, hindi po ito yung actual talaga na sales ng kada store. Kasi depende rin po talaga sa location or sa foot traffic. Ayan. So, yung benta ng kada store. Di ba po? So, dito sir, kung makikita natin yung 1 month, so halimbawa, umabot po ang gross sales mo sir ng 360,000 a month, syempre, ang daily average niya, 12,000 po. Okay? So, let's say, ang mga operational expenses niya po para sa rental, let's say po ay 25,000. So, depende rin po sa renta ito. And then, let's say po, ang manpower nyo ay 32,500. So, ito yung mga pasahod nyo. So, sa 2 taon na po yun, sir. Pero, depende rin po sa minimum wage. Iba po natin. Okay? So, ayan siya. Kung ang food cost nyo po ay umabot ng 180,000, utilities or other expenses, let's say ito yung para sa tubig and kuryente, 14,000. Delivery charge po, depende rin sa area po. So let's say po 2,000 per month po ito. Government taxes, so let's say po ay nagbabayad kayo ng 5,000 a month. So syempre, ang total expenses na natin, sir, ay 258,500. Okay? So, syempre, kung ilalas natin to, sir, sa gross sales, magkano po ang gross margin? 101,499. Okay? And then, kung ilalas natin, sir, yung marketing fund, so, syempre, during operation na ng store nyo, we have marketing fund po na kinokollect ng accounting. So, itong marketing fund natin, fixed na to, sir, 4%. Okay po? So, syempre, paano po siya kino-compute? So, 360,000 times 4%. So, 14,400 po. Okay, so depende sa gross sales natin. Yun, yung Okay? marketing fund. Ano po? Monthly ba babayaran yung marketing fund? Actually po, si accounting, nagko-collect po siya ng weekly po. Weekly siya. Weekly. Weekly, 14,000? Yes. Hindi sir. Depende sa weekly sales niyo po. Okay. So, parang Okay. royalty niya, ano? Hindi siya royalty fee, sir, eh. Iba kasi yung marketing fund. Okay. Okay. Opo. Kasi yung computation ng royalty fee, ang alam ko po ay mas malaki po, yung royalty fee po. 5% usually yung ano eh. Usually, opo. 5 to 6%, depende rin talaga sa company po. Ayan. Opo, ayan. So, syempre, yung profit na natin dyan, sir, after marketing fund, 87,000 na. Di ba po? Pero kung halimbawa, umabot po yung package nyo in 820,000, ang projected natin na return of investment, 9 to 13 months po. Ayan. So, yan yung average, sir. Pero yung iba, sir, nakakabawi 1 year, depende rin talaga. Yung iba naman, 7 months. Diba? Yung iba naman, nakakapag-expand after 3 months. Ayan. So, depende rin po sa location. Yung computation nyo na to based sa 35,000 na rental, ano? 25,000. Yes, base yan sa 25K. Okay. Kasi medyo mataas yung binibigay sa amin sa ano eh. Sa Isapan. Magkano po? 51,800.
With VAT na yun, sir? So, Wala pa? alin? Sorry? Yung 51K may VAT na yun? Hindi niya nabanggit, pero sabi niya Hindi 51 nabanggit. binigay niya sa 51,800. So kasama na rin dun yung mga yung sa mga meron silang mga utilities yung sa maintenance. May kasama na. Oo. Sila na yung nag-aano, nagbabayad din. Hindi, Siguro hindi yung ano, paano po? yung kunyari yung mga pag naglilinis ng grease trap, yung mga gano'n, yung sa mga maintenance usually. Pero yung kuryente tsaka tubig, hindi pa kasali do'n. Pero may pest control na din ba dun sa Yun, 51? control na din do'n. Meron na? Oo. Meron na rin. Usually sir, baka nga yun yung pa-add-ons nila. 'Di ba? So, may mga pa-add-ons kasi sila din diyan, security, tama ba sir? Oo, so usually 'pag ganyan, baka mataod din naman kasi sir lalo na malapit sa LRT. Oo, Natanong niya natanong niyo po ba yung mga nandoon na hindi pa, katabing tindahan kung kaya naman ba? hindi pa, pero ayun nga, ayun nga yung isang kino-consider namin kasi, na ano Mm. nga namin na parang medyo mahal siya. Meron pa Hmm, kaming isang kino-consider na location kaya lang probinsya na yun, Santa Cruz, Laguna. Ayun, ang renta hmm, lang nung sa mall space niya sa food court 19 lang, 19 ta's may mm. mga seating ano ka pa, since food court siya may mga mesa, may mga Mesa na, oo. kainan. Unlike dito, ang kakainan ng tao is yung naka-standing sila, yung may bilog lang silang mesa sa ano, Mm. so ayun ta's hindi pa siya aircon. So I'm not sure kung ang bentahe nga lang, dun mismo sa loob ng Isitan walang Ongpin Express tsaka walang kalaban sa gan'tong klaseng Kaya nga isda. po. So, Pero oo. kung meron Usually sir pan, sige sir. mas prepare siyempre ng tao na dun ka na sa aircon kumain, 'di ba, instead na dun sa labas. Pero usually sir, sa atin naman may mga rice meal siya or either puwedeng nakahawak lang yung pagkain niya Pero kasi naka-box naman siya. oo, Kaya po check niyo din yung tao lalo na kung malapit sa LRT, sa Recto. Tingnan niyo sa umaga, tanghali at gabi po oo, kung ay madaming gusto tao. namin Ongpin Tapos Express oo. yung product is, kayang ma-consume kahit na yung madalian lang. Yes, kasi yang mga 'yan nagmamadali din, 'di ba? So, at least may mga bibili sa inyo na gusto nila yung mabilis, maluto talaga, tsaka maiuwi nila kahit nasa biyahe puwede kang kumain kasi meron siyang sariling lalagyan din talaga, eh, Hmm, 'di ba? So, ayun siya, yun yung maganda naman sa atin. Pero usually nga meron namang mataas nga ang renta pero mabenta. Kaya po 'di ba, normally check niyo din yung foot traffic or tanungin niyo din po talaga yung mga nandun sa puwesto niyo. if ever Oo. na sa Santa Cruz, Laguna kami, Hmm. puwede naman yun. Paano yung delivery nun? Puwede naman yun sir, opo. Meron naman po tayong, schedule ng delivery every week po. Okey. Yes, oo. Puwede Yeah, yun sir kasi may mga malalayo din talaga kami sir na, for one branch, oo, sa Sorsogon, sa ano din, sa Pampanga, ayan, sa Bataan. So, talaga pong meron tayong mga naka-schedule ng delivery sa area. And then since, shawarma shack naman po marami na ding branch sa nationwide, kahit nga Visayas and Mindanao, 'di ba? So, talagang meron din po sa Ongpin sa Luzon natin na naka-schedule din. okey, okey. Sige, sige. Mm. Kasi if ever na hindi kami magkaayos nung sa mall nga sa Isitan, ang next ano namin is yung sa Laguna. Kasi yung sa Laguna, medyo advance na yung discussion namin dun, eh. So, parang, Hmm, pero ang iniisip naming ilagay dun is yung parang ano, yung quick style na hotpot. opo. Oo, Sige sir. yun ang balak namin. So, 'pag hindi kami magkakasundo dito sa Isitan, most likely dadalhin na lang namin yung Ongpin Express sa Laguna, Laguna. Saan siya sir na mall? Sunstar Mall.
Sunstar. No, Sunstar, S-U-N. Sunstar. ah. Pero sa tingin niyo po matao naman po yung Kasi mall? dalawa lang ang mall dun sa Santa Cruz, Laguna, eh. Yung Okay. unang binuksan. So, Mm. ang prefer pa rin puntahan ng tao is yung Sunstar Mall kasi mas malapit siya sa bayan, eh. Mm. Sige sir. Bali update niyo na lang kami sir kung ano yung final niyong location para mapa-site assessment po namin Ah, or mapa-approve namin. So, antayin namin sir kung Isitan ba or yung Sunstar, ah, tama po ba? oo, correct, oo. Sige sir. Ayun sir, so may questions pa po ba kayo? Ano pa ba yung questions ko? Mm. Puwede ba tayong mag-introduce ng mga drinks diyan? Let's say, fruity, mga gano'n, o hindi talaga? Actually po, 'pag mag-a-add-ons po kayo, yung mga bottled drinks natin like, soda and then, mineral water. Ah, Pero kung magfu-fruity drink po kayo, request lang natin sa management sir kung ano yung idadagdag niyo bukod dun sa soda, ayan. okey. So, para at least alam po din nila kung hindi naman kung hindi naman siya magko-conflict, 'di ba, dun sa ating, name. So, at least alam po ng management. Ah, Request niyo lang kung gusto niyong dagdagan ng mga gano'n. pero yung soda by default okey na yun, approved Yes, by default okey po 'yun, mga soda and sa bottled mineral, bottle oo. naka-bottle siya, hindi yung parang nasa dispenser, yung sa Opo. Usually 'yun po yung lalo na kung food court. Usually lahat ay naka-bottled, 'di ba po? okey. Kaya depende rin sa mall din po, eh. Minsan may sila standard na tawag dito, add-ons like sa mga soda, ayan. Mm. So yung stocks, yung stock namin para for a week, ah, Mm. usually mga gaanong kadami yun? I mean, papaano yung Good for 7 days po yung ibibigay namin sa inyo, sir. ta's paano yung Ayan. ano, Mm. naka-chill ba siya, naka-frozen ba siya, Yes po, naka-frozen naman siya, sir. Tapos, tinuturuan naman po ito during training. So, puwede naman po kayong sumama dun sa training po natin. Para at least alam niyo din po kung paano yung, process, paano yung pagluluto, tsaka yung pag in and out ng food, ayan. So, naman siya, tinuturo din po dun, sir. sige. Okey, Mm. sige, oo. Opo. Okey na. I-email ko na lang siguro kayo may Yes po, yung final niya po. ah, Email lang kayo sir or puwede naman kayong tumawag dun sa aming contact number. Actually, isa lang naman po yung hotline number po namin. oo. Ito po yun, yung 0919-079-3775. Tapos yung email po ay franchise@ongpin.ph po. Actually nakakuha ako ng brochure niyo nung umattend ako ng franchise nung April, eh. So Yung sa Expo. last April umuwi ako kasi nga balak ko na Mm. by July magre-retire ako. Opo. So umuwi ako just for that, ta's tumingin kami ng mga company na Mm. puwede naming magpa-franchise. Ta's isa nga yung Open Express na Opo. Nandun din kami sa Rest kung ewan ko lang po kung nabigyan kita. Nandun din kami sa Expo nun, eh. ewan ko Namimigay po kami. ganito kaya tinabi ko yung mga, Opo. na naming mag-start, itinabi ko, sabi ko kay misis nga nung April, "Umpisahan mo na para pagdating ko ng July, okey." Mm. Medyo hindi rin niya kinaya kasi may bata siyang inaalagaan. So, Opo. yung anak namin. So, talagang ako talaga yung nag-ano, Kayo na po nag-pursue. ako nag-pursue. Ta's yun nga, gusto nga rin namin magtayo ng sariling brand, yun yung sa hot pot. Hmm. So, yun muna ang Mm. kino-consider namin. Then, nakita ko nga yung puwesto sa Isitan, sabi ko, "Uy, bagay ang Unping Express dito." Kaya nag-email ako sa inyo Mm. kahapon. Sige po, sir. No? Sige po. So, ayun sir, hopefully po ay ma-finalize niyo ang ating, location sir para makapag-start na din po kayo, sir. Sige, okey, sige. Opo.
Sige po. Ayan, so thank you